take time to rest. Maglaan ng oras para magpahinga. Maraming mga tao ngayon na mga masisipag magtrabaho, alalang-alala sa lahat ng mga bagay. At dahil sa mga maraming ginagawa ng tao, ay napapagod. At ang epekto, kadalasan ng pagod ay panghihina, kawalan ng pag-asa, kalungkutan. Kaya ang paanyaya ng ating Panginoon sa Matthew 11:28 na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nahihirapan, nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Sa Lucas chapter 10 verse 38 to 41, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig ng kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Si Marta ay katulad din natin na katulad din ng mga nanay, ng mga tatay, na kung saan ay aligaga sa maraming bagay. Napakasipag itong si Marta at ipinaghahanda niya itong mga alagad ng Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus. No? At kung saan dumating siya sa time na napagod siya at lumapit siya sa Panginoon, Lord, sabihin niyo naman sa aking kapatid, tulungan ako. No? Isang mabuting bagay yung pag-uugali ni Marta na siya ay masipag. Ngunit nung marahil napagod na rin siya dahil kailangan marami siyang ihanda para sa mga kanilang bisita, ay pumunta na siya sa Panginoong Hesus at nakaramdam ng marahil ay pwedeng pagrereklamo o kaya ay paghingi ng tulong sa Panginoon na siya naman ay tulungan. Napagod siya sa paghahanda. At tayo rin, dumadating din tayo sa point na napapagod na rin tayo. Kaya inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Amen po ba? Tayo nga muna ay isang bago tayo magpatuloy, umawit tayo muna ng papuri sa Panginoon. Amen. Blessed morning sa bawat isa. Kapatid na Evelyn Gonzales, Bro James, pagpalain ka ng Panginoon sa iyong biyahe ngayon. At Ate Berna, blessed morning po, Pastor. Kay Ate Eileen at kay Ate Rose, kay Ate Lynn, kay Ate Shirley. Good morning sa inyong lahat. Amen. Dakilang mo. O Panginoon, aking kalakasan, inibig kayong tunay. Matibay na buo at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. Isa pa sa simula. O Panginoon, aking kalakasan, inibig kayong tunay.
pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Kayo ay banal, Diyos na magpakailanman. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Kayo ay banal, Diyos na magpakailanman. Diyos na magpakailanman. Hallelujah. O Yahweh, dakila at tapat, papurit pagsambay, karapat dapat kayong tumanggap. Sa inyo iaalay, kayo ay banal, Diyos na magpakailanman. Bakit kinakailangan na tayo ay lumalapit sa Panginoon? Dahil siya ay Diyos magpakailanman. Kung naghahanap ka ng tunay na kapahingahan, ay sa Diyos mo lamang yan matatagpuan. Amen po ba? Bakit ba natin pinag-uusapan itong kapahingahan? Sapagkat tayo rin ay napapagod. Amen? Kadalasan yung mga nanay na nasa loob ng mga tahanan, sila yung mga naglilinis, nag-aayos sa loob ng bahay. Sige, maghapon yan. Sige, aligaga sa lahat ng mga gawain sa bahay. Ang nanay kasi yung nakakakita ng mga yung mga kalat sa loob ng bahay. Kung hindi maayos, nakikita yan ng nanay. At yung mga anak naman, kadalasan ay invisible daw yung mga kalat. Hindi makita yung mga kalat. Ang ibig kong sabihin ay, ang mga nanay minsan ay talagang maayos sa loob ng tahanan. Ang mga magulang ay talaga namang nagsusumikap kahit na pagod na yan sa pagtatrabaho, ay talaga pa rin nagpapatuloy yan na nagtatrabaho. Sa ibang bansa, mga kapatid, ang term namin dito ay bawal magkasakit. Bawal mapagod. At kasabihan lang yon, pero sa ating mga pakiramdam ay nararamdaman din natin yung kapaguran. At minsan ay gusto na rin nating sumuko, no? Tumigil na rin sa pagtatrabaho, pero hindi pwede, no? Dahil karamihan sa atin ay may mga pamilya na binubuhay. At makikita mo yung sobrang pagod minsan ng katawan, pero patuloy na lumalaban. Amen? Nagpapatuloy sa bawat hamon ng buhay. Kaya nga minsan sabi ay, huminga ka muna, tapos laban ulit. Kapag napagod, huminga ka muna, at magpatuloy ulit. Kaya yung iba, nagbabakasyon ng Pilipinas, o kaya ay namamasyal sa mall. Alam niyo yung kapahingahan, hindi lang siya yung pagtulog Ang kapahingahan ay pwede rin yung mamasyal ka sa ibang lugar, no? Gumawa ka ng mga bagay na kung saan manood ka ng favorite mo na pinapanood, no? Tumugtog ka kung ikaw ay mahilig sa music, no? Maraming ways ng kapahingahan. Kaya nga, ang Panginoong Jesus ay on the seventh day, siya rin ay nagpahinga. Hindi ibig sabihin na siya ay napagod, ngunit ang kapahingahan kasi is pwede rin siyang appreciate the blessings, the things you have in life. Yung titigil ka at ang titignan mo yung mga positive na nangyari sa buhay mo. Uupo kayong mag-asawa at mag-uusap kayo na alam mo, parang kailan lang nagsimula tayo. No? Yung mga OFW, uupo sa isang sulok at isipin niya na malayo na rin ang narating. Amen? Malayo pa pero okay na rin. Malayo na rin yung narating.
Uupo ka sa isang sulok o kaya pupunta ka sa isang tahimik na lugar, mag-iisip ka ng mga positive na nangyari sa iyong buhay, and that make you take a rest. No, maglalaan ka ng oras upang makapagpahinga ka naman. Puntahan natin yung sa Exodus chapter 8 verse Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Magandang to. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Simulan ko po. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga. At italaga ninyo sa akin sa 7 araw. Walang gagawa, isa man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Ang Panginoong Jesus ay nung nilikha niya, when God created the heavens and the earth and everything, maging tayo, nung nilikha niya, after ng kanyang creation, ay on the 7th day, nag-rest ang ating Panginoon. Pinagmasdan niya yung kanyang mga ginawa. At nagdulot ito ng kagalakan sa kanya. Ang 7 araw, yun yung hindi ito laging sabi ng iba Saturday ito. Kaya sinasabi nila na Sabbath day. Pero ang bilangan dito ay kung ano yung first day of work mo. Sa atin po mga Pilipino ay ang first day of work natin ay Lunes. Yan, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kaya yung 7 natin ay yun yung Sunday, yun yung rest time natin. Sa Middle East naman ay Friday yata yung kanilang rest day at nag-i-start ng work nila ng Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nagsisimula ng Saturday, tama. Kasi Friday yung kanilang So magbibilang ka ng yung ika-7th day mo, yun yung rest day mo. Parang sa amin po, dito sa ibang bansa, or maging naman dyan sa Pilipinas or sa other countries, nag-i-start yung work nila ng Lunes. At yung 7 araw nila yung Sunday. So yun yung rest time. No? Ang rest time ay hindi pagtulog lang, kundi rest time with the Lord. Amen. Maraming paraan para tayo ay makapagpahinga, pero ang pinaka-best na pahinga ay yun sa pagpapahinga natin sa Panginoon. Puntahan natin yun sa 1 Kings chapter 17. Unang Hari chapter 17 at hanggang sa mga sumusunod. Sige, ito muna unahin natin. 1 Kings chapter 7, Unang Hari chapter 17 verse 1 hanggang 5. Nagsalita kay Akab. Si Akab ay isang hari noon diyan sa Israel. Si Elias naman ay isang prophet ng Panginoon. Nagsalita kay Akab na isang hari, si Elias na isang propeta na taga Tisbe. Isinumpa ko sa ngalan ni Yahweh ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya, lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman ay siya ay umiinom. Habang gumaganap ng tungkulin, itong si Elias, siya ay propeta ng Panginoon, nagpapahayag siya kung ano yung nais ng Panginoon na sabihin sa mga tao, ay binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na magpahinga din naman. Kaya sa mga
pastor na nagkakaroon minsan ng term na burnout sa mga pastor. Kasi pahayag sila ng pahayag ng salita ng Panginoon, wala na silang pahinga, no? Sa gabi ay merong funeral service, mga Bible studies, paggising naman sa umaga, naglalakad na si pastor para magbisita sa mga kapatid. Pagdating naman ng linggo ay nagsesermon siya. After nyan, meron ding counseling. At hanggang sa dumating na yung time na napagod na itong pastor na ito at umalis na sa ministry. Bakit po ganon? Sapagkat walang inilaan na pahinga. Kaya ina-encourage yung mga pastor po na magkaroon kayo ng isang araw na pamamahinga. Pwede ninyong gawin yan ng Lunes o kaya ng Martes o 2 araw. Sa mga kapatiran naman na mga may pastor, ay pahintulutan naman ninyo yung inyong pastor na magkaroon ng family time. Magkaroon ng time para magpahinga naman yung inyong mga pastor, mga kapatid. Sapagkat mahirap ang church na walang tagapanguna o walang pastor. Ma-appreciate na lang yan kapag wala na yung pastor ninyo. Kaya minsan kapag may mga churches na umalis na yung pastor nila at wala na silang pastor, doon pa lang nila makikita yung kahalagahan ng kanilang pastor. Minsan tayong mga tao ay saka lang natin na-appreciate yung mga meron tayo kung wala na sila. Amen. Sabi nga minsan, paano mo daw ma-appreciate yung 1 minuto? Ay, yung isang segundo ba yun? Or sige, sabihin natin 1 minuto. Paano mo ma-appreciate yun? Kapag sumakay ka ng train, at kapag tumunog na yung sa Taiwan kasi ganun, tutunog yung train pag magsasarado na. Tapos ikaw naman, nasa hagdan ka pa, takbo. Tapos na-late ka ng 1 minuto, nagsara na yung train. Ay, sayang! Sayang, 1 minuto lang, dapat binilisan ko pa. Ma-appreciate mo yung 1 minuto pagka nasa ganun kang sitwasyon. Kaya minsan, yung mga tao sa paligid natin, yung mga blessings na meron tayo, saka na lang natin na-appreciate pag wala na sila. No? At sinasabi ng Panginoon, take time to rest. Take time to stand still and think and appreciate the things you have. The blessings God gave you. Amen. Huwag panay reklamo. Huwag panay hanap ng mga wala sa atin. Matuto din naman tayong magpahinga. Take time to rest and think the things God gave in your life. Amen po ba mga kapatid? Purihin ang ating Panginoon. So si Elijah, si Elias ay gumaganap ng kanyang tungkulin. Una, nagpahayag siya kay Haring Ahab, hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Yon yung ipinapasabi sa kanya ng Panginoon. Amen, mga kapatid. So, pinagpahinga naman ng Panginoon itong si Elijah doon sa isang yungib, no, na kung saan malapit yung batis na kanyang iinuman, yung mga uwak ang nagdadala sa kanya ng mga pagkain. Amen. At after nyan, nagpatuloy siya sa paglalakbay, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Repta. Sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. So, after ng pahinga, tuloy naman si Elijah sa paglalakbay. Elijah, tuloy ka na ngayon. So, lakbay ulit siya. Ang kanyang tungkulin ay propeta. Nagpapahayag siya ng salita ng Panginoon. Yun yung kanyang tungkulin. Ako naman, ang tungkulin ko ay magpastor, magpahayag ng salita ng Panginoon. Ikaw naman, ang tungkulin mo ay nasa kitchen ministry ka. Ang tungkulin mo ay, ikaw ay kababaihan, ikaw ay kalalakihan, ikaw ay youth leader, ikaw ay elder, ikaw ay deacon ng church. No? Ano pa yung natin, ibang ministry natin. Ikaw ay nasa music ministry. Inuutusan ka ng Panginoon na maglaan ka rin ng oras para magpahinga. Amen. At pagkatapos ng pagpapahinga mo, sabak ka na ulit. May lakas ka na ulit niyan. Hallelujah. Kaya si Elijah, nagpatuloy siya ulit. Meron siyang nakasalubong na babae. Babaeng balo. Ibig sabihin, patay na yung kanyang asawa. Mag-inala na lang ito. No? At to cut the story short, itong balo na ito ay pinakain si
Elijah, at ang Panginoon naghimala naman dahil yung ipinakain kay Elijah na tinapay at saka yung ano pa ba yun, yung langis na sinasabi diyan ay dumami dahil yung babae na yun ay nagbigay kay Elijah. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at ang silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. So tuloy yung ministry ni Elijah na ipakita niya doon sa babae kung gaano may kapangyarihan ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Tuloy ang ministry ni Elijah, itong anak ng babae itong anak ng balo na ito namatay. Kaya may pagrereklamo yung babae na yan kay Elijah, sabi niya dito sa 1 Kings chapter 17 verse 17 hanggang 24. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng balo, lubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya't sinabi ng babae kay Elias, ano ang ikinagagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? So, sabi ni Elias, akin ng bata, wika ni Elias. At kinuha niyang bata, ipinamanhik sa itaas, sa silid ng kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan. At dumalangin, Yahweh, aking Diyos, ganito po ba ang inyong igaganti sa babaeng nagpatuloy sa akin? Makaikatlo niyang hiningahan ang bata. Kasunod ang ganitong dalangin, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Inakay siya ni Elias at ibinalik sa kanyang ina. Wika niya, narito ang anak mo, buhay na. At ganito ang naisugon ng babae, ngayon ko napatunayan na kayo nga ay lingkod ng Diyos at pawang katotohanan ang sinasabi ninyo sa ngalan ni Yahweh. Napansin ninyo na habang nagpapatuloy si Elijah, meron din mga kabigatan na napunta sa kanya. Akalain mo yung babae na tinuluyan niya, na yung bahay ng babae na yon, pinakain siya ng balo na yon. Tapos namatay yung anak ng babaeng balo, no? At one time may nangyari din sa akin, may lumapit sa akin na isang kapatiran, humingi ng panalangin, sabi niya, Pastor, pag-pray niyo nga po ako, mag-take po ako ng let, no? At alam niyo kung pang ilang take na yon, pang-apat na take niya na, at hindi siya nakakapasa. At umiiyak siya. At umiyak na rin ako. Habang kami nagpipray, Lord, bigyan niyo siya ng sapat na katalinuhan at kakayahan maipasa niya ngayon yung board exam sa pang 5 times niya na pagtitake ng exam, ng board exam. At nag-exam nga siya. Nung natapos yung exam, meron ng result, hindi siya nakapasa. Hindi siya nakapasa. Nag-iyakan kami sa pananalangin pero hindi pa rin siya nakapasa. At nalulungkot ako on that time kasi, Lord, bakit naman po hindi niyo pinakinggan yung aming prayer? At sumunod na board exam, nagpa-pray siya ulit sa akin. Pray kami ulit. Kaya ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, your will be done. At alam niyo po, 7 times siya na nag-take ng board exam sa LET. Yung pang-7, doon niya na ipasa yung board exam. At ngayon, napagtanto ko na kapag may lalapit sa kanya na magsasabi, magpapa-advise na hindi siya nakakapasa ng board exam, nagagamit niya ito. Sabi niya, ako nga, 7 times na ako nag-take ng board exam, pero hindi ako nawalan ng pag-asa, nagpatuloy ako. At makikita natin dito, sabi ng babae, ngayon ko napagtanto na pawang katotohanan ang sinasabi ninyo sa ngalan ni Yahweh. Ngayon ko napatunayan na kayo nga ay lingkod ng Diyos. Amen? Merong nais na patunayan ng Diyos sa atin kung bakit merong mga delays. Para sa atin, delay yon, pero sa Panginoon, perfect timing yon. May mga prayer tayo minsan, may mga nais tayong makamit na gusto natin agad-agad na. Pero ang Panginoon ay meron siyang perfect timing para ibigay sa'yo. Sagutin yung panalangin mo. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, take time to rest, magtiwala ka sa Panginoon.
Kapag napapagod ka na sa iyong mga prayers na, Lord, bakit hindi naman na dumadating? Lord, bakit hindi naman na nasasagot yung aking prayer? Nag-aalala ka na nun. And may kasabihan na, worry is the warning light that God is not the center of your life. Yung pag-aalala, isang warning light yon, parang tutulong, oops, take time to rest. Magpahinga ka sa piling ng Panginoon. Magtiwala ka sa piling ng Panginoon. Sa mga promises. Trust in God's promises. Amen? O, kapag kayo nag-aalala na, ibig sabihin ay lumalayo na kayo sa Panginoon. Nakakalimutan nyo na yung kayang gawin ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Magtiwala ka sa Panginoon. Kung yung mga prayer mo ay hindi pa nasasagot, magtiwala ka sa Panginoon. Tumigil. Find time, a silent place to pray. At makipag-usap ka sa Panginoon. Last na lang. Philippians na lang tayo. Philippians chapter 4. Pero parang maganda yung Lucas din eh. Sige na nga, puntahan muna natin. Dalawa na lang. Hihirit ako ng dalawa. Lucas chapter 12 verse 25. Lucas chapter 12 verse 25 to 31. O overtime ba tayo? May 2 minutes pa ako. Lucas chapter 12 verse 25 to 31. Saan ko pa? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Excuse me po. Kung hindi nga ninyo magawa gayong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan ay dinaramtam ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakainin at iinumin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya higit sa lahat, pag sumakitan ninyong kayo'y pagharian ng Diyos at ipagkaloob niya ang inyong pangangailangan. Nasusulat din yan sa Matthew chapter 6 verse 33. That seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po masamang magtrabaho, hindi po masamang magsumikap, no? May mga tao na masisipag sa gawain, araw-araw ay pumupunta sa bukid, araw-araw ay pumapasok sa trabaho. Ang sinasabi ng Panginoon dito ay huwag kang makakalimot sa Panginoon. Huwag mong ipagpapalit yung trabaho mo doon sa araw ng iyong pagpapahinga o paglilingkod mo sa Panginoon. Minsan may mga tao na kahit na araw ng paglilingkod nila sa Panginoon o kaya nawawalan na sila ng oras nila sa Panginoon ay isinasangtabi nila ito. Gusto nila pasok ng pasok, no? Dito po ay yung madalas ay yung linggo na ipagpapalit natin dahil malaki yung bayad ng linggo. Ay sa ibang bansa po kasi tulad dito sa Taiwan ay time is 3. Yung iba naman time is 2 daw. Pero sa amin, sa company namin, pag pinasukan mo yung linggo ay time is 3 yan. At minsan papasukan mo talaga siya, matitempt ka talagang pasukan. At huwag ka nang umattend ng Sunday service dahil malaki yung bayad doon sa yung trabaho. Kaya minsan sabi ko din na pasukan ko din kayo yung linggo. No? Pero sabi ng Biblia, mas mahalaga na unahin ng Panginoon. Kaya dito may mga nagrereklamo na hindi daw bayad yung kanilang, hindi daw binayaran yung pagpasok nila ng linggo. Meron din yung mga malalaki daw ang sahod pero lumaki din yung babayarin. Meron naman yung mga maliliit, yung mga sahod lang pero masasaya sila, no? At nagiging sapat yung kanilang, alam niyo po yung pagpapala ng Diyos, hindi lang yan pera. Pag marami kang pera, blessed ka na, hindi.
No? Ang pagpapala ng Panginoon ay maraming paraan. Alam niyo, yung pinakamalaking blessing na binibigay ng Diyos sa atin, yung kaya nating maging magalak sa mga bagay na meron tayo. Ang blessing na talagang ibinibigay sa atin, yung marunong kang makontento. Marunong kang magpasalamat kung ano yung meron sa'yo. Hindi ka greedy. Hindi ka laging naghahanap ng kayamanan at pinagpapalit mo yung panahon mo para sa Panginoon. Lagi kang maglaan ng oras sa Panginoon. Amen. Take time to rest. Give time to the Lord. Kaya pa ba? 7:02. Last na lang talaga to. Kung meron daw last, meron pang last na last. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 4 to 7. Filipos chapter 4 verse 4 to 7. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang dimalirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang Panginoon ay siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Imagine nyo yung mula sa alabok, nagkaroon ng tao. Mula sa isang tadyang sa buto ng isang lalaki, nagkaroon ng babae. Mula sa isang salita ng Panginoon, nagkaroon, nalikha yung lahat ng bagay. Imagine nyo kung gaano makapangyarihan ng Diyos. At yung mga problema na meron tayo ngayon, at ang nakakaalam ng solusyon ay yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Gaano kaliit yung ating problema? No? Halimbawa, kung ikaw ay anak ng isang mayamang tao, halimbawa, president na lang, o ikaw ay anak ng presidente, tapos yung problema mo ay, saan kayo ako bibili ng saan kayo ako kukuha ng pera na pambili ng bike o kaya ng motorsiklo? Yung tatay mo is president ng Pilipinas, o mayaman yung tatay. Ibig sabihin nun, kapag kilala mo yung tatay mo, maniniwala ka na magkakaroon ka sa tamang panahon. Amen. Parang humihiling ka ng sasakyan, hindi ka pa pwedeng maglisensya kasi minor de edad ka pa, hindi pa talaga ibibigay yun ng tatay mo kasi alam niya yung alam niya yung tama Ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay meron siya talagang nakalaan na pagpapala para sa iyo, pero God is on time. Ibibigay niya yon sa panahon na kailangan mo na eksakto sa oras. Amen? Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, minsan nawawalan tayo ng pag-asa kasi pagod na rin tayo. Nung panahon na si Elias ay, sige, takbo siya ng takbo, hinahabol siya ng mga tauhan ni Jezebel para patayin si Elias, humiga siya. At alam niyo, ang prayer niya sa ilalim ng puno ng kahoy, sabi niya, Lord, pagod na ako, maghapon na akong naglalakad. Lord, kunin niyo na yung buhay ko. Ang Panginoon naman, nagbigay siya merong anghel ng Panginoon, nagbigay siya ng pagkain, tinapay, naluto sa bato, sa kainumin. Kumain at tuminom itong si Elijah. At nung bumalik yung kanyang lakas, naglakbay siya ulit ng 40 days. No? Imagine yun. Nung pagod na siya, sabi niya, Lord, kunin niyo na yung buhay ko. Pagod ka na rin ba sa maraming bagay? At minsan nawawalan ka na rin ng pag-asa. Minsan hinihiling mo na lang, Lord, sana mamatay na lang ako. No? Ang kinakailangan mo ngayon ay maglaan ng oras na makapagpahinga. Magpahinga ka sa piling ng Panginoon. Alalahanin mo kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo yun. Maglaan ka ng oras, magpray ka. Lord, nanghihina ako, Panginoon. Lord, nawawalan ako ng pag-asa. Tulungan niyo ako, Panginoon, bigyan niyo ako ng kalakasan. Ilaan mo yung
Isang araw mo. Actually, 2 hours lang yun na maglingkod sa Panginoon. Pag sumakitan mo, na pagharian ka ng Diyos. Amen po ba? Pag sumakitan mo, na sa lahat ng iyong ginagawa, inuuna mo ang Panginoon. Purihin ng Diyos, tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po Panginoon sa topic namin sa umagang ito, take time to rest. Panginoon, nakikita niyo yung kapaguran ng mga lingkod ninyo. Dahil sa pagsusumikap, sa pagtatrabaho, yung iba ay araw-araw sa bukid, nabibilad ng matinding araw, nauulanan. Yung iba naman ay nasa mga opisina at pagod na rin sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Hirap na rin sila sa napakisamahan yung kanilang mga kapwa-tao. Lord, help them to find time, to take time to rest. At maalala namin na meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming pinaglilingkuran. Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. Diyos na nakakaramdam ng aming nararamdaman. At Diyos na nag-aanyaya, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal, napapagod, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kayo po yung Diyos namin na nagmalasakit sa amin. Ang katotohanan ay tiniis ninyo ang lahat ng pasakit, Panginoong Hesus. Namatay kayo sa krus at muling nabuhay para sa amin. Kaya pinapanalangin ko ngayon, Panginoon, mga papasok sa trabaho, mga pupunta sa bukid, mga maglilinis sa loob ng bahay, mga nanay, Panginoon, na pagod na rin, mga tatay, Panginoon, na napapagod na rin, O God. Lord, bigyan niyo sila ng oras para makapaglaan, na sila ay makapagpahinga, at maisip nila, Panginoon, na kayo ay mabuti at meron kayong magandang plano sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Pagpalain niyo silang lahat sa anumang gagawin namin sa araw na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang pamilya nila, Sister Isabel Alcaide, O God. At bigyan niyo sila ng comfort sa kanilang pagdadalamhati ngayon, Panginoon. Purihin ka, at anuman ang aming pinagdadaanan, kayo po ang maitaas at madakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. At muli po salamat sa pakikipagkaisa ng bawat isa ngayon. Palain kayo ng Panginoon. Kapatid na Jess, pagpalain kayo ng Panginoon, patuloy na magamit ang buhay ninyo sa paglilingkod sa Diyos. Salamat sa laging pakikisama sa ating morning devotion. At Aileen, Ate Shirley, palakasin kayo ng Panginoon. Sa aking asawa, Sister Love, tulungan ka lagi ng Panginoon dyan. At ang Diyos ang pumagitna sa ating relationship bilang magkalayong mag-asawa. Malayo man pero malapit sa piling ng Panginoon. Hi Lansmar! Binabati ka ni Daddy. Good morning sa iyo dyan sa Pinas. Kay Mama Merly at kay Papa Nestor. Kay Kuya Bon at kay Jean. Kay Mingho. Kompleta. Pagpalaan kayo ng Panginoon. Kay Ate Berna. Kay Ate Shelo. Good morning sa inyo. Kay kapatid na Nelson. Kapatid na Evelyn. God bless you po. Ate Jovi. Good morning, Pastor. Amen. Kay Mamang Lani. At kay Papang Koalong. Good morning, Pastor. Watching me dito ako San Miguel. Kasama ko sila Lola mo at Lolo. O yan. Lola Linda at Lolo Celine. Diyan sa Barangay San Miguel sa Dipanya, nanonood daw sila. Ay, miss ko na po kayo. Kaya lang madinak pa yung makaawid. Kurang 20 kwarta. Dapat assignment dito. Pastor Nak dito Taiwan. Good morning sa inyo dyan. Sila Tita Injing. Tita Ruby. Uncle Elmar. Yan yung mga pinsan ko dyan. Madami akong pinsan dyan. Isa di pa yun. Kila Uncle Marsing. Tita Miriam. Uncle Along. Amen. Nakakamiss din magmamasyal din. Magbakasyon sa Barangay San Miguel. Pasyal po kayo. Maganda po doon sa lugar na yan. Okay.
Kay kapatid na James Ostari. Bro, ingat sa pagmamaneho. Pagpalain ka ng Panginoon. Sige, basa pa ako ng ilang mga bati ninyo. Sabi ni Ate Shelo, amen po, God bless po, Pastor. God bless, Ate Shelo, salamat sa phone case. Ate Shirley, Ate Evelyn, kay Leonard, sino to? Kapatid na Leonard Kalumpit, is watching na rin. Sabi ni Ate Aileen, thank you Jesus. Amen, thank you Jesus. Ate Presi Bides, God bless you, Pastor. God bless Ate Presi, sa Villar Medias, mga kapatid dyan. Palain kayo ng Panginoon. Sa lahat ng nakapasa ng board exam, saludo ako sa inyo, sa palain kayo ng Panginoon, blessing yan ng Panginoon at magpatuloy kayo sa paglilingkod ng Panginoon. Sabi ni kapatid na Jess Vlog, good morning, Pastor. Okay po, bye-bye po and God bless. Have a blessed day. Huwag po kayong masyadong magpagod. O pag napagod man kayo, take time to rest. Take time to rest. Amen.